Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin ito pong pahayag po at mga sagot po sa hindi po siya tinatantanan at syempre po ang mga magnanakaw sa ating bansa na hindi po siya talaga tatantanan. Hindi po ba dahil katapusan po nila pagka po ang Vice President ang naging Pangulo. Kaya lahat po ay gagawin nila para mapabagsak ito. Umpisa na po natin ang interview po ni Boss Dada at ni Banat Bay sa ating butihing Vice President. Mag-umpisa na po tayo. Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So, yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na
na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress. Siyempre hindi kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindi? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Introducing Canva. Tama po yun. Sandali lang po, nag-commercial po tayo, mga kababayan. Ayan po. Tama po yun di ba? Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig nung asawa? Hindi Oo. Di ba? Kasi yung sumunod na, iba na tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong May timeline nga yun Yung una, di ba, take care? O, tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, diba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, sabi, nakuha ko, narinig ko, galit
Yun lang yung na-pick up. Ah. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024, ito April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan ng message sa akin na, "Hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up on September, ganyan. May I request a video from you? It would really cheer him up," ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021? Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasak ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, nahack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko ng link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong miss-send siya. Di ba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel. Tapos link. Sabi ko, itong so hindi ka na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Miss-sent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin-rin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. Nagalit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tina-trash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam nyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po'y magkamag-anak. Posible Tsaka kaya nag-stem to, malayo pa yung election, 2021, may mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila, and then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi, sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga eh. Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo. Which is Makabayan. Di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang dyan? Isa lang naman yan sila, di ba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. Yung mga yellow-pink. Yan din yun. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat. Galing yan sa yellow.
Siraulo, galing yan sa Yellow. Lustay, galing yan sa Yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila Pink, yellow, red So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. Po mga kabayan, yan po ang mga sagot ng ating buting Vice President. Kung ano po ang nangyari sa kanya at kung paano po siya pinulitika ng buong pamilya. Magmula po sa asawa, pinsan, at syempre po ang under-desaya daw po na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Under-desaya. Mga kabayan, yan po ang lumalabas. Sunod-sunuran. At yan po ang nakikita po ng Vice President. Mga kababayan, diyan po sa nangyayari po sa kanya kung paano po siya pinupolitika. Paano nga naman hindi mo po politikahin ng Vice President? Nalaman niya lahat ang ginawa po, lalo-lalo po sa kaswapangan, kagahaman, di po ba? Dito, sa pera. Nakita naman po natin ngayon, pumutok lahat. May umamin na nga congresswoman, di po ba? Sa maleta issue. At nahandyan pa ang mga Marines. Hindi po ba? Mga tauhan ni Saldico. At ang isa pa mga kababayan, tama po ang sinabi ng ating Vice President Hindi po siya ang problema. Hindi po siya ang problema ng bansa. Ang dapat pong inumpisahan nila, yung sinasabi ng Vice President, tumutulong na nga siya. Tumutulong na siya kahit alam niya na napakahina. Napakahina ng Pangulo. Tumutulong siya sa problema ng bansa. Hindi po ba? Ang kahirapan, kawalan ng trabaho, di po ba? At nagmamahalang mga bilihin ang pangunahing problema ng bansa. Pero saan po nagpunta? Ano po ang tinahak nito pong gobyerno ng binagoong Pilipinas? Politika, korupsyon, pagpapabagsak sa mga Duterte. Dahil nga po, ginamit lang siya. Ayon po rito. At alam na alam po ng Vice President na ginamit lang siya Kahit nga yung commentator na si Boss Dada saka si Banat Pai, lumalabas na gamit lang talaga siya para makabalik sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Nung makabalik na, alam naman natin pare-parehas na talagang hindi na po tinantanan at dinaan po siya saan po? Sa kanyang pong mga budget. Sa DepEd, pinupukol sa kanya yung mga disallowance, di po ba? Yung maling paggamit daw po ng confidential fund, yan po'y naipaliwanag niya na at yan po'y ayos na at wala na problema sa Commission of Audit. Hindi po ba? At maayos po ang kanyang record. Pero pagdating po dito sa House of Representatives, never po nilang banggitin yan. Hindi po nila binabanggit. Dahil nga po, tama po ang sinabi ng ating Vice President. Wala naman pong layunin itong House of Representatives na siya po'y siraan ng siraan. Yun lang naman po ang pakay nila. Siraan ng siraan, kung hindi man siya ma-impeach, dahil wala naman po talagang matibay na ebidensya at wala naman siyang korupsyon, di po ba? Sira ka na. Ganun po. Sisiraan ka na sisiraan. Puro paninira. At mga kababayan, alam naman po ng Vice President na lahat po ay nagkampi-kampi. Hindi lang naman po Makabayan Black. Kasi ang sinabi ng ating Vice President, di po ba? Sino po ang kinuha nila? Nila BBM,
Dahil mismo ang galit sa kanya at nagpapabagsak sa kanya, sino po? Asawa, anak, si BBM mismo, at yung tinatawag niyang tambaluslos. Di ba? Pamilya, kamag-anak, nagpapabagsak, at daw ang Makabayan Black. Hindi po ba? At yung sinasabi niyang napakaraming kulay na. Meron ng yellow, may pink, di ba? At may pula. Hindi po ba? Dumadami na nga daw po kulay At halos lahat ay nagpapabagsak sa kanya. At ang nakalimutan lang po banggitin ng Vice President, yung napakarami pong trolls na bayaran din ayon po sa mga Marines. At syempre po, ang mga media na nadidilibiran din daw po ayon sa mga Marines ng mali-maleta. Vice President, halos lahat na po. Mga politikong korap, nahandyan pa po, nakalimutan pa rin po ng Vice President, yung mga nasagasaan ng kanyang tatay, ang mga oligarkiya. Hindi po ba? At siyempre po, alam naman po ng Vice President, di po ba, na nahandyan pa ang problema ng bansa. Yung sa pulburon. At nakakatulong din po yata sa kanila yan sa pagpapabagsak sa Vice President. At sa pamilya Duterte, ang mga pulburon, Lord, problema ng bansa yan. Mga smuggler, hawak yata ng First Lady yan. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya po, napakahirap po na nangyari sa ating bansa. Sa ganito pong pangyayari dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan ng pamilya, kamag-anak, na naluklok po ng natin at nagtiwala tayo sa mga taong ito dahil po sa Duterte. Kung hindi po sinamahan ng Vice President ang mga hayop na yan, nungka na manalo po yan. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, talagang nabudol siya. Nadali siya. Di ba? Yan po ang lumalabas yan Kahit po hindi niya sinabi ngayon, yan po ang lumalabas Naluko siya, nabudol siya, at syempre po, ang impact ay nasa ating mga Pilipino. Sa ganito pong nangyaring pagwawalang hiya at kasinungalingan at pambubudol na nakaupo ngayon, ang impact po lahat ng problema, tayo po ang nagsasakripisyo. Sa lahat po, lalong-lalo po sa mga inutang nila, na tayo po ang magbabayad ng mga yan hanggang sa ating kalahi-lahian at kaapu-apuhan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, kaya lang po hindi naman po i-adapt ng mainstream media yan dahil nga bayad. At never din pong makita yan ng mga men in uniform generals natin ngayon. Ang karamihang general, hindi naman po lahat, meron pa namang matitino. Pero yung mga nakinabang yata na mga tahimik na walang nakikitang katulad po nito, nalaganap po ang problema lalo-lalo sa korupsyon, hindi po masolusyonan dahil nga po pinoprotektahan pa yata nila dahil wala silang kibo. Hindi po ba? Ninanakawan na ang taong bayan, isang damukal na isyu ng korupsyon, pero wala pa rin silang kibo, mga kababayan. Kaya sana po ipagkaloob po ng ating may kapal na makabalik po at mabigyan po tayong muli ng isang Duterte para po maayos muli at maiayos at hindi po tuluyan na malugmok sa kahirapan ng ating bansa. Bagsak na po ang ekonomiya natin at napakarami na pong naghihirap lalo-lalo po sa kawalan ng trabaho. At meron pa tayong kinaharap na bago na naman problema ang ating mga kababayan na naiipit po sa digmaan na wala pong konkretong solusyon hanggang ngayon ang pamahalaan. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang ating mga kababayang OFW, mga kababayan. Maraming salamat po Vice President sa inyo pong tibay, tapang at malasakit para po sa mga Pilipino, para po sa amin. Kayo po'y magpakatatag at magpakatibay dahil ang suporta po ng majority ng mga Pilipino ay nasa inyo pong pamilya. Dahil kayo po yung nakikita namin na may malasakit at tapang sa ating bansa. Mabuhay po kayo. At muli po, tayo po mga kababayan ay patuloy po manalangin at magdasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President,
Ganon din po ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan niya. At ganon din po ang ating buong sambayanan at ang ating mga ex-marine at soldiers ay maingatan po tayong lahat. Thank you po sa inyo pong mga dasal, mga kababayan. At muli po mga kababayan, tiis-tiis po muna tayo. Tiis-tiis po. Haba po hindi pa nakakaupo ang ating Vice President bilang Pangulo ng bansa. Magtiis-tiis po tayo at samahan po natin ang ating mga dasal, mga kababayan. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.